Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagbabalik sa bagong aralin ng Noli Me Tangere, ang ika-4 na aralin, Erehe at Pilibustero. Si Ibara'y lumakad na di batid kung saan siya patutungo. Ang malamig na simoy ng hanging dumampi sa kanyang mukha ay pumawi sa kulimlim ng kanyang noo. Namasdan niya ang mabibilis na karawahe, ang mamabagal na kalesang paupahan at ang naglalakad na mga banyaga. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng Binondo. Iyon din ang dating Binondo na kanyang iniwan. Walang pagbabago siyang namalas. Naroon din ang dating mga bahay na may pintang puti at bughaw. Ang lumang orasan sa kampanaryo ng simbahan. Ang lumang tabing ng mga tindahan ng inchik at ang mga rehas na bakal na ang isa ay baluktot pa rin. Walang nagtuwid sa bakal na iyon na siya rin ang may kagagawan. Nagpatuloy siya sa daang sakristya. Naroroon ang mga inchik na nagtitinda ng sorbetes at wepe pa rin ang panangalaw at ang mga babaeng nagbibili ng bungang kahoy. Diyos ko, ang kanyang nasabi. Sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Europa. Walang ano-ano ay naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay. Sa kanyang balikat, namalas niya ang tinyenteng. Nakangiti at wala na ang anyong mabalasik. Binata, mag-iingat kayo. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Ang sabi sa kanya, ipagpatawad ninyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang kinahinatnan? Hindi pa ba ninyo alam? Ako po ay pinangakuan ni Don Santiago na bukas niya sasabihin. Alam po ba ninyo? Katulad ng pagkakaalam ng buong daigdig, namatay siya sa bilangguan. Napaurong si Ibarra at tiningnan ang matanda. Sa bilangguan? Sino ang namatay sa bilangguan? Ang inyong ama, ang patakang wika ng tenyente. Ano ang sabi ninyo? Ang ama ko'y nabilanggo? Batid ba ninyo kung sino ang aking ama? Batid ba ninyo? At hinawakan niya ang bisig ng tenyente. Wala pong alinlangan si Don Rafael Ibarra, ang tugon ng tenyente. Si Don Rafael Ibarra nga po ang aking ama. Akala ko'y batid na ninyo. Ngunit huwag kayong magpahala. Dito po'y kailangang mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi ninyo nais na napasakitan ako, ang marangang tugon ni Ibarra. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Ang matanda ay nag-isip, bakit hindi tayo binalitaan ng inyong mga kamag-anak? Ipinagbailing niya sa huli niyang liham may 1 taon na ngayon na huwag ko na siyang lihaman. Ipagpatuloy ko ang pag-aaral at saka binasbasan niya ako. Mag-1 taon nang inilibing namin siya. Bakit po siya nabilanggo? Sa simula ay wala silang imikan. Hinimas ng matanda ang kanyang balbas at waring naghahanap ng pangungusap. Ang inyong ama ay pinakamayaman sa lalawigan. Marami ang gumagalang sa kanya, ngunit may ilan ding naiinggit. Ang nuno ninyo ay Kastila, ngunit kaming mga Kastila dahil sa kasawian ay hindi gumagawa ng marapat. Ang saninang lahat ay ang paglilipat-lipat, ang pagmamalabis ng nasa pamahalaan. Ang pagkupkup sa di nararapat at ang kadalian ng paglalayag. Ang masasama sa Espanya ay nakararating dito at ang mabubuti naman ay dito na rin sumasama. Si Don Rafael ay maraming kagalit na mga Kastila at Pari. Sandaling itinigil ang pagsasalaysay. Ilang buwan pa lamang kayong nakaalis ay nagkasira si Padre Damaso at inyong ama. Binintangan siyang hindi nangungumpisal gayong ito'y malaon na niyang batid. Sa aming pag-uusap ay nabatid kong siya ay alinlangan sa pagpapatawad ng Diyos. Sa isang pumatay sa pamamagitan ng kumpisal. Paglungoy at paglilimos, hindi ko mapapalitan ang amang inihiwalay ko sa kanyang asawa at anak sa pamamagitan ng pagsisisi. Ako'y kailangang maglingkod sa naulila na tulad ng amang nawala, iyan ang kanyang pangangatwiran. Babalikan ko ang kanilang pagkakasira. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso, kahit di binabanggit ang kanyang pangalan.
Inakala kong magwawakas sa masama ang salitaan. Muling nagpahinga ang matanda sa pagsasalita. Nang panahong iyon ay may isang maniningil ng buwis ng mga sasakyan. Siya ay dating artilyero at kaya naalis ay dahil sa kalupitan at kamangmangan. Ang kamangmangan ay hindi nalilihim na halata ng mga Indio na ang artilyero ay hindi marunong bumasa ni sumulat. Ang pagkutya sa artilyero ay naging sanhi ng pagdaragdag ng kanyang kalupitan. Ang kasulatang pabaligtad kung iaabot sa kanya ay binabasa niya kunwari at sa kanila lagdaan ng ilang kahig manok. Ang mga Indio ay nagtatawanan kung magbayad kaya't nilulunok na lamang niya ang kanyang laway. Ang inyong ama at ang artilyero ay nagkaroon ng alitan. Ganito po ang nangyari. Isang araw, ang artilyero ay pinagtawanan ng mga bata dahil sa pabaligtad ng pagbasa ng liham na inaabot sa kanya sa isang tindahan. Hinabol niya ang mga bata at nang hindi maabutan ay pinukol ng kanyang baston. Ang nalugmok na batang tinamaan sa ulo ay pinagsisipan ng artilyero. Ang mga tao ay nawalan ng loob at hindi nakaimik. Ang inyong ama ay nagdaraan noon, hinawakan niya sa bisig ng artilyero at sa kaminura. Umakmang susuntok ang artilyero, walang makapagsabi kung ano ang tunay na nangyari. Nakita na lamang na ang artilyero ay napasuray sa malayo-layo at ang ulo bumagsak sa bato. Ang sabi ng ilan ay sinuntok at ang sabi naman ng iba ay itinulak. Ang bata ay pinangko ng inyong ama at dinala sa tribunal. Ang artilyero ay sumuka ng dugo at tuluyang namatay. Nabilanggo ang inyong ama ang mga lihim niyang kaaway. Ang mga lihim niyang kaaway ay nagsilabas at siya'y pinaratangang pilibustero at erehe. Ang paratang na pilibustero ay higit na mabigat kaysa erehe at higit na mabigat pa rin sa pumatay ng 3 mangmang na maniningil ng buwis. Ang mga kasulatan niya ay sinamsam at siya'y pinaratangang bumabasa ng El Correo de Ultramar at mga pahayagan sa Madrid dahil sa ipinadadala kayo sa Suisa at Alemanya. At dahil pa rin sa larawan at liham ng isang paring binitay na nakuha sa kanya, dapat sana siyang makalaya sapagkat pinatunayan ng mga gamot na ang ikinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Ang kayamanan at karangalan ng inyong ama ang naging hadlang sa kanyang paglaya. Ako ay lumapit sa Kapitan General at nagsabing hindi magiging pilibustero ang isang taong mapagkawang gawa at pinanalaytayan ng dugong Kastila. Inilaan ko ang aking buhay at karangalan sa pananagot sa kanyang, ngunit pinilayas ako at tinawag pang suplado. Si Ibarra ay hindi umimik, kaya't ang matanda ay nagpatuloy. Pinamalaanan ko ang kanyang usapin alang-alang sa pakiusap ng inyong ama. Lumapit ako sa isang patikan at binatang manananggol na Pilipino. Ito ay si G.A. Ngunit siya ay tumanggi sapagkat yao'y ilalalo pa ng sakdal at pati siya ay maaaring maparamay. Sa payo ni G.A. ako ay lumapit kay G.M. na isang tanyag na aboganong Kastila. Maningning ang ginawang pagtanggol sa kanya. Ngunit bawat paratang na mapasinungalingan niya ay pinapalitan agad ng iba pang paratang. Isinakdal siyang nangangamkam ng mga bukirin kaya't pinagbayad siya ng mga kapinsalaan. Binintangan din siyang kasabuat ng matulisan, nagusot ang usapin at nang makaraan na ang isang taon ay hindi na malaman ang tunay na sakdal sa kanya. Ang alkalde ay napilitang magbitiw at ang pumalit ay isang matapat sa tungkulin. Ito inalis agad at pinalitan ng isang mahilig sa mahuhusay na kabayo. Ang katwiran ay nagtagumpay rin. Nang siya ay malapit ng lumaya ang kanyang katawang nahirapan sa pagkapiit at isipang pinasakitan ng maraming walang utang na loob, ay naging sanin ang kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Tanging ako ang naging saksi ng huling sandali ng kanyang buhay. Sila ay nasa tapat na ng kotel, ang matanda ay huminto at iniabot niya ang kamay kay Ibarra. Binata, si Kapitan Tiago na po ang bahalang magsabi sa inyo ng iba pang pangyari. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Ang matanda ay nasok sa kotel at si Ibarra ay sumakay sa kalyesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagbabalik sa bagong aralin ng No Limitang Ere, ang ika-4 na aralin, Erehe at Pilibustero.
Si Ibarra'y lumakad na di batid kung saan siya patutungo. Ang malamig na isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang masusing pag-aaral ni Aide M. Gumare, tinig ni Gurong Filipina at iniinda ni Gurong Filipina. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa ika-4 na kabanata ng No Limitang Ere, ang ere at filibustero. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang